Nung pwede na nga akong magsalita, ay tinawagan ko agad yung asawa ko. Tas ayun nga, tuwan-tuwa siya. Pero pagkasabi-sabi sa akin, ay kamukha ko daw si Usman. Pati buong pamilya daw niya ang sinasabi, ay kamukha ko daw si Usman. Pero sa Pinas naman, lahat ng makakita ay sinasabi, anak ng Bombay. Siya ang kamukha. Yung ilong kasi ni Usman, nung kapapanganak, ay utod talaga ng lapad. Pangong-pango, na malapad na malapad. Nasisi ko pa nga si doktor nang hindi ako biniyak eh. Baka ka ako na UP eh. Nung kalalabas gustong-gusto na ni Usman lumabas eh. Ayaw lumabas, di ba? Humaba yung ulo. Baka ako pati ilong ay nayupi. Pero hindi ko na sinabi kay doktora yun. Sa akin na lang. Sa isip-isip ko lang yun. Basta ako, kahit napango naman siya, ay masayang masaya ako kasi hindi niya namana yung salapi ko sa paa. Pati yung tatay ko noon, dumalaw sa hospital. Ang tiningnan agad yung paa ng anak ko. Kung kambal ba. Noong unang panahon pag sa hospital nanganganak, tinutuli na agad yung bata, Pero nung time na nanganak ako, hindi na pala ganun. Hindi na nila tinutuli. Nung time na ito, hindi ko na maalam na sa Muslim pala, kailangan, bata pa lang, baby pa lang, tinutuli na. Kailangan, bago mag-7 taon, ay matuli na nga yung bata. Nung ire-register pala yung anak ko sa hospital, pinapipil pa na sa amin yung sa birth certificate Ngayon, ang sabi kasi sa akin ng asawa ko, kailangan ang maging apelyido ni Usman ay yung pangalan niya. Kasi kung yung apelyido niya ang gagamitin ni Usman, ang lalabas ay ang tatay ni Usman, yung lolo niya, yung tatay na asawa ko. Yung sa hospital naman, nalilito siya, bakit daw yung pangalan? Kaya ang sabi ko, ay ako na lang po ang magre-register. Pumayag naman sila. November 11 pa lang dumating yung asawa ko. Tapos November 13 nga ay ikakasal kami. Hindi na pala ako sumundo sa asawa ko, yung tita ko na lang sa kananay ko. Tapos sa bahay, yung mga pinsan ko, kamag-anakan, nagkakabit na sila ng tolda. Kasi nga, ikakasal di ba ganun sa probinsya, nagkakabit ng tolda. Ngayon, yung amaing ko ay dumating. Tinitingnan-tingnan lang ako. Sabi sa akin, abe, magpolvo ka naman. Dadating yung asawa mo, magpolvo ka naman. Siguro dadating yung asawa niya, hindi man lang nag-aayos. Pero dumating yung asawa ko nun sa bahay. Mga alas 9 na yata o alas 10. Nang dumating nga, ay nasa higaan ako sa papag. Hindi man kami nag-kiss ba? Hindi kami nag-hug. Nag-shake hands lang kami. Marami kasing tao nakakahiya. Wala pa pala kaming gripo nung time na ito. Pero may poso kami sa loob ng bahay. Nasa loob talaga ng bahay yung poso namin dati sa kusina. Kaya ayun, nagtikwas siya ng sarili niya. Magsi-CR siya, nagtikwas siya ng sarili niya. Sabi nga ng pamilya ko, naman nanay ko, ay siya na lang daw. Sabi ko, hayaan mo siya. Nang makita niya yung hirap dito, kako. At baka may magsabi pala, wala ngang kiss nung magkita, pero tsak nung gabi, meron. Ay pagkayakap-yakap kiss, ay meron talaga yan. Pero yung iniisip nyo na nagbakbakan, ay hindi kapapanganak ko pa lang. Ngayon, kinabukasan ay paghahanda na sa kasalan. Di ba ganun sa baryo? Bispiras ng kasal ay nagluluto na, ganun. Pero wala naman kami masyadong handa. 10,000 lang yata yung nagastos namin noon sa handaan. Ang handa nga namin noon ay itik. Sobrang daming itik. Bigay ng mga pinsan ko. Tapos manok, mga bulig, ganyan. May tilapia rin yata, basta may isda rin. Tapos mga gulay na nilaga, burong isda. Ayan, ganyan ang handa namin. Burong isda ang inanda namin sa kasal. Ay, meron din pala kaming lechon. Ay, yabang may lechon. Naglechon din kami ng pabo. 2 yata, pero parang isa lang. Hindi ko na matandaan. Pero basta meron kaming lechon na pabo. Wala man ako naimbita noon ng mga dati kong katrabaho. Kasi nga parang alanganin yung dating niya. Hindi ko pa sigurado kung matutuloy siya o hindi. Nakakahiya naman na mag-imbita, di ba? Tapos hindi pala dadating yung groom. Kaya hindi ako nag-iimbita noon. Yung mga kamag-anakan lang namin ang andoon. At saka yung mga ninang ko, ninong nung bata ako. Tapos mga kapitbahay. Sa mga naghahanap pala ng video nung kasal namin, ay wala. Kasi nga, di ba? Sobrang taghirap pa kami nung time na rin ito. Hindi pa naman kami nakakaluwag-luwag sa buhay. Ang dala-dala lang ng pera ng asawa ko noon ay nasa 50 yata o 60,000. Ikakasal pa kami, ang daming gastos, di ba? Tapos, nagbayad kami sa nagkasal sa amin ng 22,000 pesos. Sa bahay lang pala kami kinasal. Pinapipili kami nung magkakasal sa aming imam. Kung gusto namin sa masjid, pwede rin naman sa bahay. Sabi ko, mas better sa bahay na lang para hindi na kami dadayo doon. Malayo 1 oras. Yung binigay namin sa imam na nagkakasal sa amin ay parang donation na yun. Tapos sabi nga namin ay dapat lumabas agad yung marriage certificate namin sa PSA kasi nga kailangan namin para makapunta nga ako agad sa Dubai. Tas ayun naman, after 20 days lang yata,
nasa PSA na yung marriage contract namin. Saglit lang pala sa Pinas yung asawa ko. Mga 10 days lang yata siya, no? Tapos, sa 10 days na yan, ay halos araw-araw yata kami nag-aaway. Pero mahina lang yung boss ko pag inaaway ko. Nag-aalala kasi ko dati, baka kako hindi nga kumasya yung perang dala niya para sa pagpapakasal. Kasi may pera siya, ipinautang ba naman sa kaibigan niya? At ang sabi nga ay babayaran daw pag ando na siya sa Pinas. Kaya nung umuwi siya, hindi pa saktong 60 o 50 yung dala niyang pera kasi nga pinautang niya pa sa kaibigan niya. Buti na lang talaga nung andun siya ay ipinadala. Talagang inaaway ko siya tuwing gabi na kami magkatabi. Nako, muntik pa nga hindi matuloy yung kasal namin. Kasi nga inis na inis ako talaga sa kanya noon. Sobra lungkot niya naman tuwing inaaway ko. Tapos sabi niya, ay kaysa naman ganito tayo, babalik na lang ako sa Dubai. Sabi niya, babalik na lang ako dito sa Pinas pag may pera na ako. Itong dala kong pera, sabi niya, ibibigay ko na lang muna sa'yo. Wag na muna tayo magpakasal. Saka na lang pag nakaipon na ako. Sabi ko, ay andito ka na kako. Panibagong gastos na naman yun. Sabi ko, dapat kako, nag-iisip ka. Oo naman ang oo siya. Kaya ayun, kulang pa yata yung pambayad namin nun sa imam na nagkasal sa amin Pero siya akong mausap. Sabi niya, nung kasal namin, after few days, sabi, balik kayo, ibibigay ko yung kalahati ng bayad. Ayun, pumayag naman yung nagkasal sa amin. Tapos, namumroblema rin siya habang nasa Pinas siya. Kasi nga, yung trabaho niya, di ba sabi ko sa inyo, kinuha niya yung kapatid niya para matuto ba, tinuruan niya, ganun. Para pag, kunwari, ayun, pumunta siya sa Pinas, merong gagawa. Ay, nung ando naman siya, alaman. Hindi natututo. Sa tagal niya nang tinuturuan, hindi natututo. Kaya nagagalit sa kanya yung India na nagbibigay sa kanya ng commission nun Kasi nga napepending yung trabaho. Tapos di ba pagkapanganak, pagka-CS, kailangan bumalik uli di ba magpapacheck up uli pagkapanganak. Ewan ko kung 2 weeks ba yun pagkatapos. Ayan, kasamahan ko yung hipag ko noon at saka siya. May tinanong siya kay doktora Ang pagkakaintindi naman yata ni doktora ay kung pwede na ba magbembang. Sabi ni doktora, ay pwede naman, sabi. Pero hindi yun talaga tanong ng asawa ko kasi hindi itatanong ng asawa ko yun. Ang tinatanong niya pala, yung tahe, stitches, sabi niya. Ay, yun ba? Nagtatawanan kami nila doktora Tapos, habang nasa Pinas siya, ipinaregister na rin namin si Usman, yung birth certificate niya. Mabuti na lang talaga, yung nagre-register dun sa amin, sa bayan namin, ay alam, pagka Muslim, pangalan ng asawa ang nagiging apelido. Kaya walang naging problema sa pagre-rehistro namin Sa ibang bayan kasi ay hindi nila alam, ipipilit nila na yung apelido ng asawa mo maging apelido rin. Buti na lang talaga yung nagre-register na yun, alam niya. Nung nagpaparegister din pala kami ng birth certificate ni Usman, nasa sakyan kami, ay nag-aaway na naman kami mag-asawa Basta lagi talaga kami nag-aaway kasi nga nalilito kami. Sabi ko, kung pangalan mo maging apelido, Muhammad Adil pangalan niya, Muhammad Adil kako o Adil lang. Ay, hindi niya rin alam, nalilito rin siya kung kasama ba yung Muhammad o hindi na. Sabi ko naman, ba't hindi mo alam kako? Dapat alam mo yan. Sabi niya, iba kasi sa amin, iba sa Pakistan, iba dito. Inis na naman ako. Ewan ko, kapapanganak ko siguro kaya mas lalo ako naging bugnutin. Basta, lagi kami nag-aaway na naman. Inaaway ko na naman lagi. Kaya napag-desisyon na namin ay Muhammad Adil ang apelido ng mga anak ko. Kasi sabi niya kailangan yung nasa passport ko, yun din ang sa anak ko. Muhammad Adil. Kaya, sige kako, Muhammad Adil na lang. Kaya mahaba yung apelido ng mga anak ko Sinusubukan ko kasing tawagan din yung nagkasal sa amin noon. Baka kako alam nila kung paano pagpaparegister ng birth certificate ng bata. Nung time naman na yun, hindi sumasagot. Ay sumagot lang nung nakaregister na. Ang sabi nga niya ay Adil lang daw dapat yung apelido. Pero pwede na daw yun. Islamic wedding pala kami mga kapanay Tapos baka may magtanong anong mga requirements. Nung time na yun, parang senumar ko kailangan. Senumar niya hindi na hinanap kasi pwede naman daw mag-asawa hanggang 4 kanong nagkakasal sa amin. Kaya senumar ko lang pero may dala yung asawa ko noon. Tapos birth certificate at saka valid ID yata. Hindi ko na matandaan. Sobrang tagal na kasi. Kaya ngayon, kung balak nyo magpakasal din sa Pinas, kunwari civil, pumunta kayo sa munisipyo nyo, doon kayo magtanong kung anong mga requirements. Ngayon naman, kung gusto nyo Islamic na kasal, ay kumausap kayo ng imam na magkakasal sa inyo kung ano ang mga kailangan. Kasi sa tagal na panahon na yun, baka nag-iba na yung mga requirements. Kaya sa mga naghahanap ng video ng kasal namin, ay wala.
Kasi dagdag bayad pa yun, di ba, yung videographer. Pero may mga picture kami. Ayoko pa nga sanang kumuha rin na magpipicture kasi nga, bayad ba? Inaalala ko yung bayad. Sabi lang nila, abe kahit picture man lang, kumuha ka ng taga-picture. Kaya ayun, may taga-picture naman. Kahit nga makeup, magli-lipstick lang sana ako, andi tita ko, sabi niya, abe magpa-makeup ka man lang sa kasal mo. Takot nga ako sa gastos, kaya wag na po, sabi ko. Sabi niya, pwede ba ganun? Ayun, tumawag siya ng magme-makeup. Tapos siya na rin na nagbayad. Kahirap talaga pagkakulang sa pera, Pero at least, di ba, alhamdulillah, ay nakaraos na ikasal. Ay, meron pala akong pagkakamali, di ba, pinarush namin yung marriage certificate namin. Nung ipinaregister ko yung birth certificate ni Usman, nakalimutan kong sabihin, nakalimutan kong iparush. Ngayon, pag pala hindi ipinarush, ay minsan 6 months, lumalabas yung PSA ng bata, yung birth certificate. Kaya ayun, nagtagal kami sa Pinas Hanggang 6 months si Usman, saka lang lumabas yung birth certificate sa PSA. Saka lang namin naikuha ng passport. Akala ko nga dati ay, kumbaga, makakaahon na kami sa hirap kahit papano. Dahil nakakatanggap siya ng commission sa Indian kaso, nagkasira nga sila ng Indian. Kaya ayun, yung inakala ko na gaganda na kahit papano yung buhay namin, kahit papano makaluwag-luwag ba? Ay hindi. Hanggang magdalawa anak namin. Ay hindi naman magdalawa. Nung mabuntis ako kay Mariam, hirap na hirap ang buhay namin. Masyado talaga lungkot ko noon. Lagi akong umiiyak. Sabi ko, nung dalaga ako, kasarap ng buhay ko. Nung dalaga ako, nabibili ko yung gusto ko, nakakain ko yung gusto ko. Pero ngayon, sabi ko, panty man, hindi ako makabili Tapos yung kapatid niyang kinuha niya noon, ay pinauwi niya na lang din sa Pakistan. Kasi nga, ay wala na silang trabaho. Sabi ko nga sa kanya, yan ang sinasabi ko ako sa'yo. Dapat ka ako kasi, pag stable ka na, at saka kakumuha ng kapatid. Hindi yung kakasimula mo pa lang, kinuha mo agad. Ayun, nagkatampuhan sila nung amo-amo niya na Indian, yung nagpapakomission sa kanya. Imbis na kahit pa paano kumikita siya, ay nawala ang pinagkakakitaan niya na naman. Tapos, may utang pa siya noon. Alam nyo ba, yung nautang niya noon, dahil nga sa pagbibisa sa kapatid niya, ay dalawa na anak namin noon, binabayaran niya pa rin tubo. Dumami tubo hanggang puro tubo na lang yung nababayaran niya talaga. Nang magka-passport na nga si Usman, ayan, pumunta na kami ng Dubai. Ngayon, wala naman siyang regular na trabaho. Siya kuhang-kuha sa amin para magkasama-sama daw kami. Naghahanap-hanap lang siya na magiging customer niya. Minsan walang customer. Nagpapa-ice about sa company, ganun sa visa. Nang dumating na nga kami sa Dubai, sa Horlands pa kami tumira nun Partition. Indian ang kasamahan namin nun sa kwarto, kahati namin sa kwarto. Tapos sa kabilang kwarto naman ay Pinay. Asawa niya, ibang lahi din. Ang pagkadating nga namin, napilay siguro si Usman sa biyahe namin. Nako, nilagnat. Tapos, di ba sa atin, lalo na sa amin, pag may bagong panganak na baby, di ba, hindi pinapatay yung ilaw pagkagabi. Tapos, yung sapin ay puti. Para, alam mo yung pag may insekto, makikita mo, di ba? Partition kami, pinapapatay nung Indiana yung ilaw at matulog na daw, ganun. Inis na naman ako sa asawa ko noon. Sabi ko, mayroon baka kung may babyng maliit ako, pinapatay ang ilaw. Inis na naman ako noon. Pero syempre, alaman magagawa, obligadong patayin yung ilaw kasi mayroon kaming kasamahan sa kwartong iba. Yung time pala naman nato, ang nasa Dubai naman, yung panganay niyang kapatid, yun naman na naghahanap ng trabaho. Kaso, wala din nahanap ng trabaho kasi ang hinahanap lang na trabaho ay pagre-repair ba ng cellphone, walang nahanap, kaya umuwi na lang din. Sabi ko nga sa asawa ko, dapat ka ako kahit na taga-deliver lang sa may mga shop-shop ba, o kaya construction worker, sabi ko, dapat pinagtiyagaan na nila. Kaysa naman umuwi ulit sa kanila, diba? Sayang lang ang pera. Kaya sabi naman sa akin ng asawa ko, ay mahirap daw, lalo sa construction, kainit-init, ganon. Ay kako, ang may karapatan lang mamili, yung mga tapos na engineer, ganyan kako. Pag hindi ka ako, wag na masyadong mapili. Tapos, inis na inis pa talaga ako sa may kapartisyon namin na India noon. Hindi ko alam, ba't parang mainit ang dugo niya sa akin? Natanong ko nga yung Pinay sa kabilang kwarto, sa tingin mo baka ako, may relasyon niya sa asawa ko. Ano naman ang tawa yung Pinay? Sabi niya, hindi naman siguro, hindi siguro papatulan ng asawa mo yan, sabi sa akin.